So welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 1, Tuesday, Day 2. So magbabasa na ako. 1 Peter 1:17. And if you call us Father, the one who without respect of persons judges according to each one's work, pass the time of your sojourning in fear. Ako, kaya yung mga verses dito sa Peter, medyo napaka-sober niya. Matindi, mabigat ang dating. So sinasabi sa atin dito na yung Ama natin, okay, ay isang hukom na hindi nagtatangi ng tao. Ibig sabihin, hindi siya bias. Matuwid na hukom ito. Walang palakasan. At dahil dito, pinapayuhan tayo na yung kapanahunan natin dito sa lupa ay ating gamitin sa takot, na may takot. Ibig sabihin kasi, ang isang taong may takot, hindi basta-basta gumagawa ng mga maling bagay. Yung mga tao na walang takot sa batas, walang takot sa Diyos, sila yung mga gumagawa ng mga bagay na hindi ayos, mga katiwalian, kasalanan, mga gawain ng karahasan, kasi wala silang takot eh. Pero kung nabubuhay ka sa loob ng takot, magiging mahinahon ka. Maski na sa panahon na galit ka, magiging mahinahon ka pa rin. Sapagat ang ating Diyos ay isang Diyos na walang nirerespetong tao. Wala siyang tinatangi. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Ganyan ang Diyos natin. Bagaman siya ay Ama natin, pero siya pa rin ang hukom. Isaiah 43:7, everyone who is called by my name, whom I have created, formed, and even made for my glory. Sabi niya, yung mga tao na tumatawag sa pangalan niya, mga taong niligtas niya, hinubog niya, ay dapat gumagawa para sa kanyang kaluwalhatian. Na ang ibig sabihin, meron tayong respeto sa Diyos sapagat tayo ay mga nilikha niya. Kailangan meron kang respeto sa Diyos. Alam nating igalang siya bilang manlilikha natin. So magbabasa na ako. The case of Nebuchadnezzar teaches us that we need to be careful and not consider what we have achieved. The palace built by Nebuchadnezzar was vast. When he took a walk on the roof of that palace, he became proud. This should warn us that our achievements may make us proud, and this may usher in God's judgment. O yung kwento uli tungkol kay Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar kasi, ang naging problema sa kanya, naging palalo siya. Naging proud, mayabang, mapagmalaki. Yung tumaas siya. Sabagat ang palasyo na kanyang itinayo ay sobrang ganda, sobrang lawak, sobrang marangya, elegant. At sabi rito, lumalakad pa siya doon sa pinaka-tuktok o pinaka-rooftop. Meron pa rooftop yung kanyang palasyo. Nung lumalakad siya doon, anong siya? Lugod na lugod siya sa kanyang achievement. Achievement na sinasabi rito, isang babala sa atin na yung mga achievement natin, achievement ay yung mga resulta ng iyong mga gawain, pagsisikap. Nagkaroon ng resulta, nagkaroon ng promotion, nagkaroon ng magandang resulta. Nakapagtamo siya ng paghanga ng mga tao dahil sa iyong magandang gawain. At dahil dyan, madali ang tao na maging proud. Tumataas siya. Ang mga tao, bilib na bilib sa akin. Ang ganda ng aking nagawa. Ang mga tao, hangang-hanga sila. Dinadakila ako. Niluluwalhati ako. So, delikado yan. Yung pagiging napataas
ay magdadala ng hatol ng Diyos. Kaya ano man ang mga natamo natin, nakamit natin, ano man ang mga magagandang resulta ng ating gawain, manatili kang mababa. Nagpapakababa. Mas magaganda yung gawain mo, mas magpakababa ka. No, sapagkat ang Diyos natin ay hindi natutuwa sa mga palalo. Yan ay prinsipyo ni Satanas. Hindi lang sa mundo, maski sa mga spiritual na bagay, kailangan manatili tayong mapagkumbaba. Kumisan, may mga pagkakataon ang mga paglilingkod natin sa Panginoon ay nagiging mainam ang resulta. O, nag-gospel ka, dami-daming tao na naliligtas. No, ang iyong pagpopropesiya, punong-puno ng buhay at kapangyarihan na damang-dama ng mga tao at pinaparinig din sa iyo. Pag si sister ang nagsasalita, napakainam, napakaganda. So, yung mga bagay na yan, pwede magdala sa isang tao, sa isang sitwasyon na maging palalo siya. Ganon. Kaya, huwag tayo maging palalo, panatilihin natin ang ating sarili na may pagpapakumbaba. At ang sarili natin, palagi natin binababa sa ilalim ng Diyos. Ang Diyos lang ang mataas. Lahat tayo, anuman gawin natin, tayo ay mga nasa posisyon ng alipin. Amen. God's judgment upon Nebuchadnezzar reduced him to nothing. This was the reason he could say of the Lord, all the inhabitants of the earth are considered as nothing, that he does according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. And there is no one who can resist his hand or say to him, what are you doing? Concerning the Lord, Nebuchadnezzar went on to say, he is able to abase those who walk in pride. Amen. Alam niyo kasi nung si Nebuchadnezzar ay kinastigo ng Diyos dahil sa kanyang pagiging mapagmataas. Dinala siya ng Diyos sa isang position na siya ay naging wala. Mula sa isang mataas na hari, dinala siya, binagsak siya ng Diyos na katulad ng isang hayop na walang katuturan. So yun yung naging sitwasyon ni Nebuchadnezzar. At dahil sa kaparusahan na tinamo niya, natuto siya. Natuto naman siya. At may mga salitang sinabi siya tungkol sa Diyos na una sinabi niya na lahat ng mga tao sa lupa wala namang kabuluhan. Tama yun. Walang kabuluhan. Wala silang wala. It's nothing sa English. At sinabi niya na ang Diyos ay ginagawa niya ang lahat ng kanyang kagustuhan sa pamamagitan ng hukbo ng kalangitan at sa pamamagitan din ginagawa niya ito sa pamamagitan ng hukbo ng kalangitan sa mga nakatira sa sangkalupaan. Tapos sinasabi niya, walang sino man na pwedeng sumalungat sa kamay ng Diyos. Wala, hindi mo siya kayang salungatin o hindi mo siya kayang salansangin. Hindi natin pwedeng kontrahin ang kamay ng Diyos. Malakas siya. Ang sinasabi dito at walang makakapagsabi sa kanya, anong ginagawa mo? O ibig sabihin, hindi mo pwedeng sitahin ng Diyos. O wag mong gawin yan. O bakit ganyan ang ginawa mo? Walang isang tao may karapatan na sitahin ang Diyos. Diyos yan eh. Kung anong gusto niya, gagawin niya. At wala tayong karapatan na sitahin siya o pagbawalan siya. Siya ang isang soberanong isa. At higit pa rito sinabi ni Nebuchadnezzar na kaya niyang ibagsak, ibaba, dalhin sa walang kabuluhan ang isang tao na lumalakad sa gitna ng kapalaluan. Kaya niya ibagsak yan.
Anumang taas ng isang tao, anumang taas ng ere niya, pag binaksak ng Diyos, babagsak talaga yan. At kaya niya dalhin siya sa pinakaibaba. So, yan ang Diyos. Kaya si Nebuchadnezzar, natuto siya, nakilala niya ang Diyos, at sinasabi, sana matuto rin tayo mula dito. So, yun yung sinasabi sa atin. Amen. Tapos, itong si Belshazzar, ito yung successor ni Nebuchadnezzar. Dapat natuto siya mula sa kanyang lolo, si Nebuchadnezzar. Nakita niya kung paano kinastigo ng Diyos, binagsak yung lolo niya, natuto. No? At yung mga salita ng kanyang lolo, dapat natuto siya. Pero hindi. Naging palalo din itong sumunod, si Belshazzar. Ang siya ang pangalan, Belshazzar. Okay. So, alam natin yung kwento na nagkaroon sila ng kasiyahan ng kanyang mga asawa, ng kanyang mga kabig. Nag-inuman sila, nagpasasa sila. Sa English, ginamit yung word na debauchery. Ito ay mga pagpapasasa sa laman habang nag-iinuman. So, nagkaroon sila ng mga ganyang kalayawan. So, yun na nangyari noon. Babasahin ko to. I believe that while Belshazzar and his lords were engaging in debauchery, the Median army was approaching the city. Soon after Daniel interpreted the writing, the Median army entered the city and the palace and killed Belshazzar. Thus Daniel 5:31 concludes, Darius the Mede received the kingdom at about the age of 62. That ended the Babylonian Empire. So, yun na yung pagbagsak ng Babylonian Empire. Mabilis lang siya. So, hindi ba, yung habang sila ay nagsasagawa ng mga kasiyahan sa laman. Debauchery yan eh. No, debauchery, ibig sabihin, nagpapasasa sa laman, sa alak. No, nandun sila, wala sila, mga lango silang lahat. Yun yung time na merong daliri na sumulat doon sa pader. No, na ininterpret kahapon. No, na ibig sabihin, tinimbang ka, ngunit kulang. Kaya habang pagkatapos na salitain ni Daniel yan, right there, yung army ng Medi-Persia papunta na doon sa city at pumasok na doon sa palasyo at pinatay si Belshazzar, binagsak yung kanyang posisyon. Ano pa? Kinuha yung impero sa kanya at yun na yung wakas ng Babylonian Empire. Yan. So, yung mga, ibig sabihin, itong mga history kasi, mula dito, dapat matuto tayo. Mga history, mga pangyayari, mga bagay na naging buhay ng mga tao. So, mula dyan, tayo ay tinuturuan ng Diyos na matuto, mabigyan ng babala upang hindi maulit yung mga pangyayaring ganyan. Sabagat sinasabi natin, history repeats itself. Pag tinignan mo yung mga pangyayari, maski mga maliliit na bagay na pangyayari sa kapaligiran natin, pwede ko sabihin maski sa buhay eklesiya, mababasa mo yung mga pangyayari na may kinalaman sa pagdating ng kamay ng Diyos para gumawa ng paghahatol. So, ganon. Kaya kailangan matuto tayo mula dito. Ngayon siya, tuloy ko yung basa ko. Belshazzar's situation should make a deep impression on us. We all need to see that if we have received some lesson from God, we must regard that very seriously. If we disregard any lesson, we will suffer
Okay. So, gusto ko yung word na sinabi niya. Dapat magkaroon tayo ng deep impression. Mga malalalim na pandama, pananaw, pagkatuto sa mga bagay na ito. Sabagat pag hindi natin ito sineryoso at hindi tayo natuto, maaaring tayo ay magdusa. Yan. So, ito ay hahantong sa pagdurusa. So, nakita mo yung isang tao, paano siya nagdusa? Dahil sa kanyang kapalaluan. Huwag mo na siyang gayahin. Huwag mo na tahakin yung mga ganyan landas. Yung mga pagmamayabang, pwede ko sabihin, maski sa gitna ng mga mananampalataya. Huwag tayo magmalaki. Kaya si Paul, isa sa mga uri ng tao na winarningan niya ay ang mga mayayaman. Sabi niya, yung mayayaman sa inyo, huwag kayong maging high-minded. Sabi niya. So, winarningan niya. Kasi ang mayaman, mga kapatid, pwede siya magkaroon ng isang feeling sa gitna ng eklesiya na siya ay mas mataas. Kasi mayaman siya eh. Kasi ang salapi ay kapangyarihan eh. Alam mo, sa eklesiya, yung mga may kaya, syempre, mas may kakayahan silang sumuporta sa mga gawain. At alam ng mga kapatid yan, na ikaw ay mas blines ng Panginoon na magkaroon ka ng kakayahan para magsuporta. Kaya may tendency na maging high-minded ka. Halimbawa, yung mga high-minded, madali silang masaktan. At sa mga pagkakataon na yan, yung mga kapatiran, natatakot tuloy, baka mawala sila. So dapat matuto tayo sa harapan ng Panginoon. Na lahat ng bagay na meron tayo, achievement o mga material na bagay, galing din naman sa Diyos yan. At ang mga kapatid sa eklesiya ay pantay-pantay lang. So gano'n. Kaya kailangan magkaroon tayo ng malalim na feeling sa mga ganitong bagay. Kaya una pa lang, winarningan tayo sa mga achievement. Pangalawa, yung mga taong marurunong, mga professional. Siyempre sa eklesiya, meron naman mga tao na ordinary lang. Yung mga pagdating sa pinag-aralan, hindi naman kataasan ang kanilang naabot. At meron naman mga kapatid sa loob ng eklesiya na talagang matataas ang kanilang mga inabot. Naging mga professional sila. Pero sa gitna ng pagsasama-sama, dapat yung mga mas matataas ang pinag-aralan, huwag silang maging palalo at mapagmalaki. So yun yung sinasabi dito. Kaya mag-ingat tayo sa mga sitwasyon na kung saan tayo ay nadadala para tumaas tayo. Lahat ng bagay pwedeng magdala sa atin sa kapalaluan. Kapalaluan. So, ingat-ingat lang mga kapatid. At baka yung judgment biglang dumating. Mahirap yan. Yan ay nagdadala ng suffering. Amen. So, okay. So, sabi rito, the first principle for men to live a proper human life is revering God. Revering God. To revere God is to consider and regard Him in everything, never forgetting that He is the wonderful God who created us. When we are about to lose our temper, we should revere God. Revering God stops us from doing evil. Revering God also causes us to be touched by the sufferings of others and to show mercy and compassion on them. O dito pumasok naman yung revering God. Na ang ibig sabihin, dapat meron kang respeto sa Diyos. Respeto o paggalang. Ang Diyos dapat ginagalang. No, hindi ito basta-basta eh. Kasi Diyos ito eh. Okay, kung totoo siya, niyuyukuran natin siya eh. No, ako sa totoo, yung tuhod ko, pwede ko lang iyuko sa Diyos. No, ganyan. Ibig sabihin, kung meron kang respeto, paggalang sa Diyos, hindi ka gagawa ng lahat ng gusto mo. No, sapagkat ang Diyos ang lumikha sa iyo.
yung pagkalikha niya sa atin ay sapat na para respetuhin natin siya. Ibig sabihin, siya yung pinagmulan mo eh. Wala kang pwedeng ipagmalaki. Kung hindi ka niya nilikha, hindi ka umiiral ngayon. Kaya siya ang manlilikha mo. At dahil dito, kailangan meron kang respeto at paggalang sa Diyos. No? Kaya sinasabi niya, ang paggalang sa Diyos ay pumipigil sa atin upang gumawa tayo ng masama. Maski na sa gitna ng pagiging galit ka, kasi hindi naman maiwasan na nagalit ka. You lose your temper, galit ka. Pero kung may paggalang ka sa Diyos, hindi ka rin magiging marahas sa mga pwede mong gawin. Kasi yung mga iba pag galit, lahat ng gusto sabihin, sasabihin niya, nagwawala. Nagwawala talagang makikita mo gumagawa ng mga karahasan. Pero kung may takot ka sa Diyos, una, meron kang respeto sa Diyos, hindi ka ganyan. Matututo kang magtimpi at itabi yung galit mo. At ito pa ang dinagdag niya, sabi niya, yung mga tao na marunong rumispeto sa Diyos, okay, ay nahihipo ng mga pagdurusa ng iba. Di ba? At sila ay nagpapakita ng awa at habag sa tao. Meron ka bang habag at awa? At kung meron mga nagdurusa, nakakaramdam ka rin ba ng pagdurusa? Yan ay isang qualification ng isang tao na may respeto sa Diyos. May respeto sa Diyos. Halimbawa, ikaw ang ganda ng buhay mo. Di ba? Tapos nakita mo yung mga tao, wala silang makain. Hindi ba nakakaramdam ka din ng pagdurusa para sa kanila? No? At yung mga tao na may respeto sa Diyos, bukas ang kanilang kamay, no, para magbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Minsan, sobra-sobra ang blessing sa iyo ng Panginoon. At nabalitaan mo ang mga kapatid, merong mga matinding pangangailangan, makakaramdam ka ng kailangan makibahagi ka ng tulong para sa mga taong ito. So lahat ng ito ay bunga ng respeto natin sa Diyos. Ang ganda yung mga yung mga sinasabi dito sa MR na ito. No? At imbis na hatol ang dumadating sa atin ang awa din ng Panginoon, ang kanyang pagpapala. Dahil tayo ay nagiging maayos na tao sa harapan ng Diyos. Amen. So sabi niya, even though I was born into Christianity, before I believe in the Lord Jesus, I never revered God. But from the day I got saved, I began to revere God. In everything, I respected and regarded God that caused a great change in my life. This is a good testimony. Magandang patato ito nung speaker nitong message. Diba? Sabi niya, siya ay sinilang sa atmosphere ng Kristyanismo. Kristyanismong mga atmosphere. So pwede natin sabihin yung mga Kristyanismong atmosphere. Ito yung relihiyosong kapaligiran. No, relihiyoso ang mga tao sa kapaligiran mo. Baka nagsasalita ng Diyos, parang mga Diyos ang pinag-uusapan. Relihiyon. Pero sa gitna niyan, sabi niya, wala siyang respeto sa Diyos. Pero nung siya ay totoong nanampalataya sa Diyos, natanggap niya yung buhay ng Diyos. Doon, nadama niya na dapat respetuhin niya ang Diyos. Igalang niya ang Diyos. At sabi niya, lahat ng kanyang mga ginagawa ay sinasaalang-alang niya ang paggalang sa Diyos. At ang pagbibigay damdamin. Maaari sa damdamin ng Diyos. Dahil dito, nagkaroon ng isang malaking pagbabago yung kanyang buhay. So yan yung Christian virtue. Kailangan ang isang Kristiyano ay merong paggalang sa Diyos, pagrespeto sa Diyos. Totoo yan, pag ganyan ang ating buhay, hindi tayo loose.
Hindi ka loose. Nagiging, yung respeto mo sa Diyos, dinadala ka sa isang napakaayos na pamumuhay. Amen. So dito marami mga, okay, yung last part niya kasi, marami mga, mga sipi, no, na hinango sa proverb. So mas okay sa akin magbasa ng Tagalog para hindi ko na siya i-interpret. Kasi malalalim yung mga salita sa proverb. So ang hirap hagilapin sa Tagalog. So kaya babasahin ko siya sa Tagalog. No? Kaya magbabasa na lang ako ng Tagalog sa last part natin. Amen. So sabi dito, ang igalang ang Diyos ay ang matakot sa Diyos. Sabi niya, ang pagkatakot kay Jehovah ay ang simula ng kaalaman at karunungan, at ang pagkilala sa banal na isa ay kaunawaan. So lahat ito ay bunga ng pagkatakot sa Diyos. So mabuti ang isang tao na may pagkatakot sa Diyos. Na sinasabi dito, ang simula ng kaalaman, karunungan ay mula sa pagkatakot sa Diyos. No? At ang kaalaman ng karunungan at kaunawaan ay nagmumula sa Diyos. Ang galing, ang buti ng isang tao na may takot sa Diyos. Tapos sinabi niya, ang kaalaman, karunungan, kaunawaan ay nagmumula sa Diyos. Kung may takot tayo sa Kanya, iginagalang siya, magiging pag-aari natin ang mga ito. So ito ay mga matataas na kagalingan ng ating pantaong buhay na dapat meron ang isang believer. No? At itong mga bagay na ito ay magiging kanya. No? Ano itong mga bagay na ito? Kaalaman, karunungan, kaunawaan. No? So ibig sabihin, napaka taas ng kanyang mentalidad na ito ay nagmula sa kanyang pagkatakot sa Diyos. No, kung ikaw ay may takot sa Diyos, marunong ka. May mga alam ka. No, at mauunawaan mo ang Diyos. Amen. Ito. Kung hahanapin natin ang karunungan tulad ng pilak at sisiyasatin ito gaya ng nakatagong kayamanan. Ito yung karunungan. Sa gayon ay mauunawaan natin ang pagkatakot kay Jehovah at masusumpungan ang pagkakilala sa Diyos. So yan yung mga yung proverb. Sabi niya, maski yung sinasabi mong pagkatakot sa Diyos, hindi mo yan naiintindihan. No, yan ay dapat magkaroon ka ng isang pangunawa. Ano bang ibig sabihin ng may takot sa Diyos? Hindi ito yung nanginginig ka na para kang laging hindi makagalaw. Hindi yan. Meron tamang kahulugan ang pagkatakot sa Diyos. So hindi ko na yan i-explain. So nawa makapasok tayo doon sa mga sinasabi rito. At sabi niya, masusumpungan mo rin ang pagkakilala sa Diyos. Akala mo kilala mo na ang Diyos. Hindi mo siya kilala. So ito mga bagay na ito, okay, ay maibibigay sa atin, no? Kung hahanapin natin ang karunungan, no, at sisiyasatin natin hahanapin natin ang kanyang karunungan tulad ng pilak at nakatagong yaman. Hanapin mo ang karunungan ng Diyos, no, at mapapasayo yung mga bagay na binabanggit dito. O ito uli. Ang pagkatakot kay Jehovah ay ang kamuhian, ang kasamaan. Ang pagkatakot kay Jehovah ay nagpapahaba ng buhay. Ngunit ang mga taon ng masama ay paiikliin. Amen. So, yan pala ang sikreto ng mahabang buhay. May takot sa Diyos. Sa mundo kasi ngayon, lahat ng tao nagsasaliksik ano ba yung pampahaba ng buhay. Kaya marami mga supplements ngayon na binibili mga tao. Aware sila kung ano dapat kainin, huwag kainin, nag-exercise, kung ano-ano mga related sa good health. Kapag good health, prolongs life.
Di ba? Gusto nila ng longevity. Pero ito, binigay mismo ng Biblia. Kapag ikaw ay may takot sa Diyos, mahaba ang buhay mo. Sabagat yung pagkatakot sa Diyos ay nagre-resulta ng tamang pag-uugali at tamang pagkilos, tamang desisyon, tamang pamumuhay. No? At itong lahat ng ito ay nanggaling sa isang bagay, pagkatakot sa Diyos. Yan yung sinasabi nating karunungan, katalinuhan na nagmula sa pagkatakot sa Diyos. Amen. O, ito pa. Ang lumalakad sa kanyang katwiran, ito naman, ay natatakot kay Jehovah. Ngunit ang suwail sa kanyang mga lakad, sa kanya'y lumalapastangan. Amen. So yun, sabi niya, yung mga tatakot kay Jehovah, lumalakad sila sa katwiran kasi ang Diyos natin ay katwiran. Nagiging matuwid yung kanilang pamumuhay. At yun naman mga sa kabaliktaran, mga swail, no, sa mga bagay ni Jehovah, mga lakad, pamamaraan ni Jehovah. No, sabi niya, ang mga taong ito ay lumalapastangan sa Kanya. No, kasi hindi nila pinapahalagahan yung katwiran ni Jehovah. O ito. Sa pagkatakot kay Jehovah ay may pagtitiwalang matibay. Yun. Diba? At ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng kanlungan. So, ang ganda nito. Yung kanlungan, sa English ay refuge. No? Sa panahon kasi ng gipit ang tao, magulo ang sitwasyon, mayroong mga masasalimuot na mga pangyayari sa buhay niya. Kailangan makahanap siya ng kanlungan. Yun yung haven na pwede siyang makasumpong ng kapahingahan, mawala ang kanyang takot, magkaroon ng damdamin ng kaginhawaan, kapahingahan, kapayapaan. At yan, ganyang kanlungan ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. No? Ibibigay sa iyo ng Panginoon sa panahon na meron kang takot sa Kanya. Amen. So, ang pagkatakot kay Jehovah ay isang bukal ng buhay upang makaiwas ang isang tao sa mga bitag ng kamatayan. Di ba? Bukal ng buhay yan. At mula dyan, mailalayo ka sa mga bitag ng kamatayan. Amen. Amen. Ito. Mas mabuti ang kaunti kung may pagkatakot kay Jehovah kaysa malaking kayamanan na may kaguluhan doon. Malaki nga ang kayamanan mo, wala ka naman takot kay Jehovah. Mas mainam pa, maski konti meron kang takot. Maski konti. Kung malaki yung takot mo, di mas maganda. No, ito ay mas higit pa sa mga kayamanan na meron ka. Amen. Kung mayaman tayo sa pagkatakot kay Jehovah, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Amen. Kaya ang mga taong may takot kay Jehovah, napaka-peaceful ng kanilang buhay. Kailangan meron tayo nito. Ang pagkatakot kay Jehovah ay ang pagtuturo ng karunungan. Okay, sorry. At pagpapakumbaba ay nauuna sa karangalan sa pamamagitan ng pagmamahal na kabaitan at katotohanan ay napagbabayaran ang kalikuan at sa pamamagitan ng pagkatakot kay Jehovah ay umiiwas ang tao sa kasamaan. Tingnan niyo kung itong mundo, lahat ng tao may pagkatakot kay Jehovah. Walang gulo, napaka peaceful. Hindi na natin kailangan ng pulis. Kasi lahat ng tao may takot sa Diyos eh. Ang ganda ng mundo natin. Nang ibig sabihin, ang lahat ng mga kasamaan na nagaganap sa buong mundo ay dahil walang takot ang Diyos, ang tao sa Diyos. So, yan yung dahilan. Kaya, ganyan ang mundo. Ang pagkatakot kay Jehovah ay humahantong sa buhay at ang meron nito ay
papahingang may kasiyahan, hindi siya dadalawin ng kasamaan. So, amen. Salamat Panginoon sa mga paalala, mga babala na sinasabi mo sa amin. Nanawa kami ay matutong rumispeto sa iyo. No, at sa gitna nito, Panginoon, maibahagi mo rin ang isang pagkatakot sa iyo, pagrespeto sa iyo, upang sa pamamagitan nito lahat ng mga pagpapala ay matamo namin sa kapanahunan na ito. At matuto kami, Panginoon, sa mga aral ng kasaysayan na katulad ng mga sitwasyon ni Nebuchadnezzar at ni Belshazzar. Mula dito, Panginoon, natututo kami na magkaroon ng pagpapakumbaba, mailigtas mula sa kapalaluan. Amen. Amen.